Mula sa lilim ng isang maranyang arko, si Mang Elias Zamora ay nakatayo, basang-basa ng ulan na naghuhumindig sa simula ng tag-ulan. Ang kanyang puting buhok, na dati maingat na inayos, ay ngayon ay nanalagkit sa kanyang noo. Ang kanyang mga kamay, na minsay lumikha ng mga kahoy na sining na tila may kaluluwa, ay nanginginig hindi lamang sa lanig, kundi sa galit at matinding kahihiyan. Sa likod niya, ang buong barangay Dalisay ay nalalambungan ng dilim, tila sumisimpatiya sa bigat ng kanyang dibdib. Sa harap niya, nakatayo ang dalawang figura, si Don Ricardo at Señora Marisa de la Vega, na ang mga anino ay humahaba sa ilaw ng malaking chandelier sa loob ng kanilang bagong mansyon. Ang kanilang mga kasuotan ay mamahalin, ngunit ang kanilang mga mukha ay balot ng isang ngising mapanlait. Mang Elias, wika ni Don Ricardo, ang boses nito'y Pino, mulit matalim na parang labaha. Akala ko ba ikaw ang pinakamahusay na karpintero dito sa Dalisay? Pero ano ito? Ang piyesa mo ay tila pinulot lang sa kalsada. Isang kahihiyan sa aming bagong tahanan. Hindi namin ito babayaran, Mang Elias, dugtong ni Señora Marisa, ang kanyang mga matay tila yelo sa lamig. Ito ay luma, probinsyano. Hindi ito babagay sa aming koleksyon ng mga antikul. Sa katunayan, sinira mo pa nga ang aming panlasa. Sa bawat salita, tila may tumutusok na matulis na karayong sa puso ni Mang Elias. Ang kanyang gawa, ang aparador de display na halos 2 buwan niyang binuo, inukit at pinakinis ng buong pag-iingat at pagmamahal, ay ngayon ay tinatawag na kahihiyan. Ito ay hindi lamang isang kabinet, ito ay isang bahagi ng kanyang kaluluwa, isang pagpapatuloy ng sining, ng taguan na ipinasa sa kanya ng kanyang ama. Sa bawat tugis, sa bawat detalyadong ukit, ay naroon ang kanyang dedikasyon, ang kanyang buong kaalaman sa kahoy, at sa sikleto ng pagtatago. Ngunit Don Ricardo, Señora Marisa, pagtatangka ni Mang Elias, ang kanyang boses ay nanginginig. Tuong puso ko itong ginawa. Ang bawat ukit ay may kabuluhan, ang bawat kahoy ay pinili ko ng maingat. Ang disenyo nito ay kakaiba at kakaiba. Ito ay kakatwa. Kutol ni Señora Marisa sabay tawa ng mapanlait. Hindi mo ba nakikita? Ang mga modernong disenyo ngayon ay minimalist, elegante. Ang iyong gawa ay tila isang relikya mula sa nakaraan na dapat ay nananatili sa nakaraan. Ni isang kusing ay hindi ko ilalabas para sa trabahong ito. At huwag mo kaming pilitin na bayaran ng isang bagay na hindi namin nagugustuhan, dagdag ni Don Ricardo, tumango sa kanyang malaking guwardya na nakatayo malapit sa pintuan. Ang guwardya ay malaki, matipuno, at ang kanyang tingin ay blanko at nagbabanta. Ang perang iyon ay mas makabuluhang ilaan sa mga balay na tunay na may halaga, hindi sa isang piraso ng kahoy na ginawa ng isang matandang manggagawa na walang alam sa tunay na sining. Ang mga salita ay tumama kay Mang Elias na parang mga bato. Ang tunay na sining. Ang buong buhay niya ay inialay niya sa sining ng kahoy. Ang kanyang mga kamay na namana niya sa kanyang ama at lolo ay saksi sa mga siglo ng tradisyon. Ang kanilang pagtanggi na magbayad ay isang sampal sa kanyang mukha, isang paglapastangan sa kanyang dangal at sa kanyang pamana. Ang aking trabaho ay nararapat bayaran, wika ni Mang Elias. Subukan na panatilihin ang kanyang dignidad. Pinagkasunduan natin ang halaga bago pa man ako magsimula. Tinawa ko ang lahat ng aking makakaya at sa katunayan, ang piyesang iyon ay higit pa sa inaakala ninyo. May bahid ng misteryo sa kanyang boses, isang pagsubok
na ipahiwatig ang lalim ng kanyang gawa. Ngunit ang asawang Deladega ay hindi nakinig. Tumahimik ka na, Mang Elias, utos ni Don Picardo. Hindi ka na namin kailangan. Umalis ka na bago pa namin itatawag ang pulis at sabihin na nang istorbo ka at nagdatang ka ng paningikil. Kumilos ang gwardya. Isang malakas na kamay ang dumampi sa balikat ni Mang Elias. Itinulak siya palabas ng gate. Hindi pa man niya na ibabalik ang kanyang balanse. Nadulas siya sa putik na dulot ng ulan. Ang lamig at ang lansa ng lupa ay dumikit sa kanyang balat. Kasama ang hapdi ng kahihiyan. Umagsak siya. Ang kanyang katawan ay napapagod. Ang kanyang espiritu ay naglurob. Ang putik ay tila sumasalamin sa kanyang nadaramang pagkababa. Umalis ka na, Mang Elias, huling sigaw ni Don Ricardo. Ang boss at nito'y puno ng paghamak. Huwag ka nang babalik dito. Ang aming tahanan ay hindi para sa mga katulad mo. Ang gate ay sumara ng may malakas na kalabob. Tila nagtatakip sa kanyang pagdurusa mula sa mundo. Si Mang Elias ay nanatiling nakahandusay sa putik. Ang kanyang paningin ay lumabo sa pagharo ng luha at tubig ulan. Ang kanyang mga daliri ay nagkumamot sa lupa na parabang sinusubukan niyang kumapit sa kahit anong piraso ang dignidad na natitira sa kanya. Hindi kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng mangga na tinatamaan ng ilaw ng poste. Si Lila ay tahimik na nakatayo. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa lamig at matinding poot. Kanina pa niya sinusundan si Lolo Elias, dala ang isang payong na akala niya ikakailanganin ng matanda. Ngunit hindi niya inasahan ang masakit na saksihan. Ang bawat masamang salita, bawat paghamak, bawat pagtulak ay dumampi hindi lamang kay Lolo Elias, kundi pati na rin sa kanyang puso. Nagliwanag ang mansyon ng Deladega sa dilim ng gabi, isang simbolo ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit sa mata ni Lila, ito ay isang kulungan ng kasamaan. Nakita niya kung paano bumagsak ang kanyang lolo, ang kanyang matatag na lolo, sa putik na tila isang basahan na itinapon lang. Ang kanyang lolo na itinuro sa kanya ang pagmamahal sa sining, sa kahoy at sa dangal. Ang kanyang puso ay kumirot sa matinding kirot at ang mga luha ay patuloy na bumuhos sa kanyang pisngi, umahalo sa patak ng ulan. Lolo, bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay nilunod ng tunog ng ulan. Isang matinding pagnanais na ipagtanggol, na ipaghiganti ang lolo, Elias ang biglang umusbong sa kanyang dibdib. Habang tinitingnan niya ang kanyang lolo, na unting bumangon, pagapang-gapang, sa ilalim ng malakas na ulan, alam ni Lila na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang bagay. Isang bagay na hindi na basta hahayaan. Basa, mabigat ang bawat hakbang. Si Mang Elias ay naglakad sa madilim na kalsada ng Barangay Dalisay. Ang putik ay kumapit sa kanyang binti, hindi lang sa labas, kundi tila pati sa kanyang kaluluwa. Ang malamig na simoy ng hangin ay yumakap sa kanya at sa bawat paghinga, naramdaman niya ang hapdi ng pagdududa, ang pait ng kahihiyan. Ang mansyon ng Deladega ay naiwan sa likod, isang maranyang anino ng kapangyarihan na tila sumakop sa liwanag ng kanyang pagkatao. Nang makarating siya sa kanilang munting bahay, isang ilaw ang sumilit mula sa bintana, nagbibigay ng kaunting init sa gabi. Ito ay ang ilaw na laging naghihintay, na tanda ng presensya ni Lila. Ang bahay, gawa sa pinagtagpi at pingkahoy at pinatibay ng mga pangarap, ay hindi marangya, ngunit puno ng kasaysayan at buhay. Bago pa man siya makapasok, bumukas ang pinto. Si Lila, na ang mga mata
ay namumula pa sa luha at takot ay mabilis na lumabas. Lolo, ang kanyang bulong, puno ng pag-aalala. Agad niyang inalalayan si Mang Elias na ang katawan ay tila bumigay sa bigat ng lahat ng naranasan. Ang maliit niyang kamay ay ginamit upang suportahan ang malaking braso ng matanda. Lolo, anong nangyari? Pasang, basa po kayo. Halika po. Pasok tayo sa loob. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ng sariwang kahoy at ang matamis na halimuyak ng kape barako ay bumati sa kanila kasama ang init mula sa kalan. Sa isang sulok, nakasalansan ng iba't ibang uri ng kahoy na mula akasya na naghihintay na hubugin ng kamay ni Mang Elias. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga ukit na hindi natapos at mga lumang kasangkapan sa pagkakarpentero na tila may kanyang kwento. Ang bahay na yon ay isang santuaryo, isang pagpapatuloy ng isang sining na ipinasa sa kanya ng kanyang angkan. Naupo si Mang Elias sa isang upuan na gawa mismo ng kanyang ama, habang si Lila ay abala sa pagkuha ng tuwalya at isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, ngunit ang galit sa kanyang puso ay nagsisimulang magbago, unting nagiging isang malamig na apoy ng determinasyon. Lolo, ano po bang nangyari sa labas? Tanong ni Lila. Ang boses nito'y mahina, ngunit puno ng pagnanais na maintindihan. Bakit po ganoon ang pakikitungo nila sa inyo? Napakaganda po ng gawa ninyo. Dahang kinuha ni Mang Elias ang mainit na tsaa. Ang init nito'y dahang dumaloy sa kanyang katawan. Tumingin siya sa kanyang apo at sa kanyang mga mata. Nakita ni Lila ang isang halo ng lungkot at isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. Lila, simula ni Mang Elias, ang boses niya ay medyo namamaos. Naalala mo ba ang mga kwento ko tungkol sa sining ng taguan? Naalala niya ang kanyang ama, si Lolo Gabriel, na may mga kamay na kasing tibay ng bakal, ngunit kasing lambot ng seda kapag hinahawakan ang kahoy. Tandaan mo, Elias, ang sabi ng kanyang ama sa kanya, isang araw habang tinuturuan siyang pumili ng kahoy sa masukal na kagubatan. Ang isang mabuting karpintero ay hindi lamang gumagawa ng mga bagay, kundi nakikinig sa kahoy. Nararamdaman mo ba ang pulso nito? Ang direksyon ng hibla. Dito nakatago ang kaluluwa nito. Ang aking ama. Patuloy ni Mang Elias. Ang kanyang mga mata ay lumabo sa alaala. Tinuruan niya ako kung paano basahin ang kahoy. Kung paano lumikha ng mga mekanismo na tila bahagi ng likas na anyo ng kahoy. Hindi makita ng mata, ngunit perpektong gumagana. Ang pinakamahalagang aral niya ay, huwag kailanman hayaan ang kasakiman o kababawan na dumihan ng iyong gawa. Ang isang obra maestra ay may sariling dangal, at ang dangal na iyon ay mananatili. Kahit pa, hindi ito nakikita ng lahat. Nagpatuloy si Mang Elias ng kanyang tingin ay lumalin. Tila nakakakita ng lampas sa dingding ng kanilang bahay. Ang aparador na ginawa ko para sa mga diladega, simula niya at doon naramdaman ni Lila ang pagbabago sa kanyang tinig, isang halo ng pait at matinding pag-asa. Hindi ito ordinaryong aparador. Ito ay isang pagsubok, Lila. Isang pagsubok sa kanilang pagiging karapat-dapat. Tuon, binuksan ni Mang Elias ang isang lihim na compartment sa ilalim ng isang lumang lamesa. Nagpapakita ng isang maliit na mekanismo na gumagalaw ng walang ingay. Katulad nito, ngunit mas malaki, mas matalino. Mayroon itong mga sunod na pagchilos, mga tamang pagpindot at pagpihit na kung hindi tama ang pagkakasunod,
sunod ay mananatiling sarado. Isang hamon na hindi lamang pisikal kundi intelektual. Ang buong koleksyon ng kanilang mga alahas, ang mga sinaunang gamit, ang korona ng panila na pinagmamalaki ni Senyora Marisa, sabi ni Mang Elias. Ang kanyang labi ay bahagyang kumibot. Lahat ng iyon ay nakatago sa loob ng aparador. Hindi ito nasa itaas para ipagmalaki. Ito ay nasa loob at tanging ang nakakaunawa lamang sa sinin at may tunay na pagpapahalaga ang makakapagbukas nito. Walang susi, walang lakas na makakapagbukas, kundi ang tamang pag-intindi at paggalang sa pagkakagawa nito. Namamangha si Lila. Ang lolo niya ay hindi lamang isang karpintero. Siya ay isang henyo, isang tagapagtago ng mga sikreto, at isang guro ng karunungan. Ang mga Dilavega, sa kanilang pagmamayabang at paglapastangan, ay nagkaroon ng ginto sa kanilang mga kamay, ngunit hindi nila alam ang halaga nito. Hindi nila nauunawaan na ang ginto mismo ay nakakulong sa loob ng gawa ng taong kanilang hinamak. Kaya po pala, bulong ni Lila, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkaunawa. Ang kahihiyan sa mukha ni Mang Elias ay dahang nawala, napalitan ng isang tahimik na ngiti. Ang kanyang balikat, na kanina'y nakayuko, sa pagod, ay dahang umaayos. Ang isang tunay na sining ay hindi para sa lahat. Lila, wika ni Mang Elias, at ang kanyang mga mata ay nagtaglay ng isang matalim na ningning. At ang isang tunay na gawa ay may sariling paraan upang itama ang mga maling paghuhusga. Ang mga Dilavega ay nag-akala na maaari nilang bilhin ang lahat ng bagay gamit ng kanilang pera, ngunit may mga bagay na hindi mabibili at may mga lihim na hindi kayang buksan ng kasakiman. Naramdaman ni Lila ang init ng pagmamalaki na dahang sumasailalim sa kanyang takot. Ang kanyang lolo ay hindi talo. Hindi siya biktima. Siya ay isang mastermind na naghanda ng isang matalinong bitag para sa mga akala na maaari nilang tapakan ang dangal ng isang tao. Ang sining ng taguan ay hindi lamang isang sining ng pagtatago, kundi isang sining ng hustisya. Ang gabing iyon ay hindi lamang nagdala ng ulan at kahihiyan, nagdala rin ito ng isang bagong pag-asa, isang bagong determinasyon na makita ang katarungan na mangibabaw sa pamamagitan ang natatanging sining ng kanyang lolo. Isang linggo matapos ang mapait na gabing iyon, kung saan ang ulan ay nagmistulang luha ng kahihiyan para kay Mang Elias, ang barangay Dalisay ay muling nagkagulo. Ngunit sa pagkakataong ito, sa isang naiibang dahilan. Ang mansyon ng Dilavega, na dating pinagmulan ng pagtangis at paghamak, ay ngayon ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng isang ingranding pagdiriwang. Isang housewarming party ang idinaos, hindi upang ipagdiwang ang bagong tahanan, kundi upang ipagyabang ang bagong yaman at posisyon ng asawang Dilavega. Pinuno ang kalibat tungo sa mansyon ng mga nagalakihang kotse. Bawat isa'y nagdadala ng mga piling bisita, ang mga tinatawag na alta, sosyedad ng Dalisay. Kasama ang mga may impluwensya at ang mga sadyang mahilig sa tsismis. Ang hardin ay puno ng mga nakangiting mukha, mga humahawak ng champagne flute at mga matinis na halakhak. Musika, na galing sa isang live band, ay sumasabay sa hangin, nagdadala ng isang aura ng kasayahan at di mapigilang pagmamayabang. Ang lahat ng dekorasyon, mula sa mga bulaklak na sariwa hanggang sa mga kandelabra na kumikinang, ay sumisigaw ng kayamanan at matinding paghahambog. Sa gitna ng lahat ng ito, si Don Ricardo, na nakasuot ng isang mamahaling barong Tagalog na yari sa pinunghibla ng pinya at may detalitong ukit, ay abala sa pagbati sa kanyang mga bisita. Ang kanyang ngiti ay malapad at puno ng kayabangan. Si Senyora Marisa naman
na nakasuot ng isang gown na nagkikinang sa mga perlas at kristal ay lumilibot. Tila isang reyna sa kanyang sariling kaharian, nakikipagpalitan ng matamis, ng ngiti, at mga mapagkunwari na papuri. Ngunit ang totoong korona, ang pinakatampok ng kanilang gabi, ay nakatayo sa silid, kainan, ang aparador de display na gawa ni Mang Elias. Naaalala pa ni Senyor Marisa ang paghamak nila sa matandang karpintero. Masyadong probinsyano, hindi moderno, walang kwenta ang mga salitang iyon ay tila naglaho na sa kanyang isipan, tinakpan ng makapal na ulap ng pagmamataas. Hindi ba't ka mangha? Umika ni Senyora Marisa sa isang grupo ng mga babae, sabay turo sa aparador na nagniningning sa ilaw ng mga spotlight. Ang ilaw ay sumasalamin sa makinis na ibabaw ng kahoy, nagbibigay ng kakaibang kinang sa mga ukit. Isang gawa ng sining. Matagal naming hinanap ang ganitong tiraso at sa wakas ay nahanap din namin. Ama, para sa aming mga alahas at mga sinaunang palanguti. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamalaki, tila siya mismo ang gumawa ng aparador. Nagpulasa ng mga o at aha mula sa mga bisita. Ang ilan ay lumapit pa upang hipuin ang makinis na kahoy. Hindi alam na ang bawat hibla ng kahoy ay mayroong kwento ng paghamak, isang tahimik na panalangin para sa katawan. At ngayon, mga kaibigan, anunsyo ni Senyora Marisa. Ang kanyang boses ay may bahid ng pananabik at drama, habang ang mga mata ng mga bisita ay nakatuon sa kanya. Gusto kong ipakita sa inyo ang isa sa aming pinakamahalagang kayamanan na sadyang inilagay ko sa loob ng aparador na ito. Ang diadem ni Lola, Margarita. Inabot niya ang hando ng aparador. Ang kanyang mga daliri ay matikas na kumilos. Inaasahang magbubukas ito ng walang kahirap. Hirap, tila sumusunod sa kanyang kalooban. Ngunit wala. Ang pinto ng aparador ay nanatiling nakasara. Napakunot ang noo ni Senyora Marisa. Ang kanyang ngiti ay bahagyang kumupas. Mukhang medyo matigas. Siguro nakalimutan ko lang, bulong niya sa sarili, habang sinisikap na panatilihin ang kanyang kahinahunan. Sinubukan niya muli, bahagyang mas malakas. Wala pa rin. Natawa ng kaunti ang mga bisita. Iniisip na nagbibiro lang si Senyora Marisa o sadyang nagpapatawa. Pakakailangan ng magic-word, Senyora, sabi ng isang ginang, at sumabay sa tawa ang iba. Ngunit ang ngiti ni Senyora Marisa ay unting kumupas, napalitan ng bahagyang pagkabahala. Hindi ito nakakatawa. Ricardo, mahal. Tawag niya sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay may bahid na ng inis. Hindi ko mabuksan ang aparador. Nakalimutan mo ba kung paano? Lumapit si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaunting inis sa biglaang pagkagambala. Marisa, bakit ka nagkakagulo? Iyan ay simpleng mekanismo lamang. Wika niya. Hinawakan niya ang hando. Iginiligid at sinubukang buksan. Wala pa rin. Ang pinto ay nanatiling silyado. Tila pinagtatawanan ang kanilang mga pagtatangka. Nagsimulang magpalitan ng tingin ng mga bisita. Ang kanilang mga ngiti ay naglaho, napalitan ng pagtataka at unting pagdududa. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat, tila mga alingaw-ngaw ng pagtatanong. Nagsimulang mamawis ang noo ni Don Ricardo. Ang kanyang pasensya ay unting nauubos. Ipinatawag niya ang kanyang guwagya. Mang Tonyo, buksan mo ito, utos niya. Magdala ka ng kung anumang pwedeng gamitin. Ngayon na.
Bumalik ang gwardya na may dalang maliliit na gamit, isang screwdriver, isang maliit na prebar. Sinubukan niyang ipasok ang isang manipis na metal sa pagitan ng mga pinagsasamang kahoy. Sinusubukan itong mapilitang bumukas. Wala. Ang disenyo ni Mang Elias ay sobrang siksik. Walang espasyo para sa kahit ano. Ngunit sa halip na bumukas, isang maliit na gasgas ang lumabas sa makinis na ibabaw ng aparador, malapit sa hando. Ang isang piraso ng kahoy ay bahagyang nasila, iwan ng isang pangit na marka sa rare antique na kanilang ipinagmamalaki. Ang kinang ng aparador ay nabahilan ng isang peklat. Aba! Sigaw ni Senyora Marisa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Ang kanyang mukha ay namutla, tila nawalan ng kulay. Anong ginawa mo? Sinira mo ang aking aparador. Ang gabi ng pagmamayabang ay biglang nagbago. Ang mga bisita ay nagbubulungan na. Ang kanilang ipinagmamalaki ay nagmisto lang isang biro, habang ang kanilang reputasyon ay unting bumabagsak. Ilang araw matapos ang nakakahiyang pagdiriwang sa mansyon ng Diladega, ang tila nagliliwanag na kapangyarihan at kayamanan ay unting napalitan ng isang madilim na anino ng pagkasitayo. Sa loob ng ilang araw, ang De La Vega ay tahimik na nagpatawag ng iba't ibang eksperto. Bawat isa ay dumating na may kumpiyansa, ngunit bawat isa ay umalis na may parehong sagot. Imposible, Don Ricardo. Kung walang susi, tamang kaalaman, kailangan itong sirain. Kung hindi no sana yan kinuha sa matandang iyon. Sigaw ni Senyor Marisa kay Don Ricardo isang gabi. At sino ang masyadong excited na ipagmalaki ang din sa lahat ng bisita? Ha, Marisa. Sagot ni Don Ricardo. Sa labas ng mansyon, sa buong barangay Dalisay, ang mga alingaw mo ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang kwento ng Sheikh Mapei, ang kabinet na may sariling buhay ng Diladega, ay naging sentro ng usapan. Ang aparador ay hindi lamang isang simpleng kabinet. Ito ay naging isang pader, isang hindi matitinad na simbolo ng isang pagsubok na hindi nila maipasa. Ang kanilang kinatatakutan ay nagsisimulang magbunga. Ang kahihiyan na ipinadama nila kay Mang Elias ay nagsisimulang bumalik. Tila isang anino na humahabol sa kanila, sa kanilang sarili, marangyang mansyon. Ang mga alinaw-ngaw na ito ay umabot din sa munting bahay ni Mang Elias. Ang mga kapitbahay ay pumupunta upang ibalita ang mga nangyayari, hindi nagkukulang sa detalye. Si Mang Elias na nakaupo sa kanyang upuan na dawa sa kahoy ay nakikinig ng tahimik. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit o paghihiganti. Ngunit sa ilalim ng kanyang panlabas na kapayapaan, mayroong isang uri ng tahimik na kasiyahan na umusbong sa kanyang puso. Ito ay hindi kasiyahan sa kapahamakan ng iba, kundi kasiyahan na ang katarungan ay dahang gumugulong, na tila ang bawat hibla ng kahoy na kanyang inukit ay may sariling tinig. Lolo, totoo po ba ang mga sabi-sabi? Tanong ni Lila isang hapon habang naglilinis ng mga kasangkapan sa pagkakarpentero. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkabahala, ngunit may halo rin ng pagkaunawa. Narinig na niya ang lahat ng detalye mula sa diadem ni Lola Margarita hanggang sa mga locksmith na nagpapawis. Ngumiti si Mang Elias. Lila, ang katotohanan ay parang ilog. Maaari itong pansamantalang matakpan ng dumi. Ngunit sa huli, ito ay dadaloy at lilinaw. Ang sining ay may sariling dignidad, at ang dignidad na iyan ay hindi kayang bilhin o sirain ng pera o pagmamayabang. Pero Lolo, baka pumagalit sila sa inyo ng sobra, sabi ni Lila.
ang kanyang paalala ay malinaw. Alam niya ang kayabangan at kapangyarihan ng Dalaga. Ang takot ay mas malaking kulungan kaysa sa aparador na yan, Lila, paliwanag ni Mang Elias. Ang kanyang tingin ay matalin at puno ng karunungan. Hindi tayo dapat matakot sa mga gumagawa ng masama, kundi sa pagkawala ng ating sariling dangal. Ang bawat gawa ko ay may kaluluwa, at ang kaluluwa na yan ay nagtatago ng sikreto ng pagiging totoo. Sa huli, ang katotohanan ay bubuksan ang lahat ng silyo. Ang mga salita ni Mang Elias ay naging isang baluti para kay Lila. Naintindihan niya ang lalim ng diwa ng kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay hindi gumandi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng sining, ng karunungan, at ng matiyagang paghihintay sa katarungan. Habang ang Dalaga ay unting nalulunod sa kanilang sariling pagkasitayo at pagkalito, ang munding bahay ni Mang Elias ay nanatiling isang tanggulan ng kapayapaan, isang patunay na ang tunay na halaga ay hindi nasa kung ano ang hawak mo, kundi nasa kung ano ang nilalaman ng iyong puso at kung paano mo pinahahalagahan ng sining at dangal ng iba. Ang araw ay unting lumulubog sa Barangay Delisay at kasama nito ang unting paglitaw ng katarungan na tila isang haring hindi nakikita, naghihintay ng tamang panahon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ilang araw pa ang lumipas at ang mansyon ng De La Vega ay tila naging isang libingan ng pag-asa. Ang dating malalakas na ilaw ay naging mapanglaw, ang mga halakhak ay napalitan ng mga bulong at pag-ungol. Si Don Ricardo at Senyora Marisa ay hindi na makakain ng maayos, hindi na makatulog ng mahinbi. Ang mga bangungot ng mga nawawalang alahas ng didin ni Lola Margarita na nakakulong sa loob ng aparador ay gumagambala sa kanilang isipan. Bawat araw na lumipas, nang hindi na bubuksan ang aparador, ay isang araw ng pagbaba ng kanilang reputasyon, ng pagkawala ng kanilang dignidad sa harap ng kanilang mga kaibigan at karibal. Sinubukan na nila ang lahat. Pinatawag ang mga eksperto mula sa iba't ibang sulok ng syudad. Ngunit bawat isa ay umalis ng may matinding pagkabigo. Ang aparador ay nanatiling matatag, silyado. Tila pinoprotektahan ang sarili laban sa mga kamay na may kasakiman. Isang umaga, matapos ang isang gabing puno ng pagtatalo at walang humpay na pag-iisip, naupo si Don Ricardo sa kanyang opisina, ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagod. Sa harap niya, nakatayo si Senyora Marisa, ang kanyang mga mata ay pamamaga sa luha, ang kanyang tinig ay halos pabulong na. Ricardo, sabi niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Wala na tayong pagpipilian. Wala na akong maisip na iba pa, ang lahat ng ating yaman ay nakakulong doon. Kung hindi natin mabuksan yon, wala na tayong mukhang maihaharap sa lahat. Masisira tayo. Lahat. Tumingin si Don Ricardo sa malayo, sa hardin, na dating puno ng makulay na bulaklak, na yon ay tila malungkot sa kanyang paningin. Ang kanyang pride ay kasing laki ng kanyang mansyon, ngunit ngayon, ang pride na yon ay unting bumibigi sa takot. Ang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang takot na maging kahiya sa mata ng lipunan, ay mas matindi kaysa sa pride na pumipigil sa kanya. Mang Elias, bulong niya, ang pangalan ay tila may pait sa kanyang dila. Ang pangalan ng taong kanilang ininsulto, ng taong kanilang itinaboy sa ulan, ay ngayon ang tanging susi sa kanilang kaligtasan. Kailangan natin siyang kausapin, sabi ni Senyora Marisa, ang kanyang boss ay may bayad ng desperasyon. Kahit anong gawin natin, Ricardo. Kahit anong gawin.
Matapos ang isang mahabang pananahimik na tila kasing bigat ng buong mundo. Ayon si Don Ricardo, halos pabulong. Ang kanyang ulo ay nakayuko, isang kilos na hindi kailanman nakita ng sino man sa kanya. Ipadala mo si Mang Tonyo, utos niya, ang bawat salita ay tila isang piraso ng kanyang pride na unting dinudurog. Sabihin mo sa kanya na kailangan namin ng tulong. Sabihin mo na handa kaming magbayad. Ilang sandali pa si Mang Tonyo, ang malaking gwardiya na siyang nagtulak kay Mang Elias sa putik, ay lumabas sa mansyon. Ngayon, ang kanyang mga hakbang ay hindi na puno ng kayabangan, kundi ng pag-aalangan. Awak niya ang isang maliit na sobre na may lamang mensahe mula sa kanyang amo. Naglakad siya patungo sa Barangay Dalisay, sa munting bahay ni Mang Elias na tila isang mensahero ng pagkasitkayo. Nang makarating si Mang Tonyo sa tapat ng bahay ni Mang Elias, nag-atubili siya. Ang bahay, na gawa sa simpleng kahoy, ay tila may sariling aura ng dignidad. Kumatok siya ng mahina. Ang kanyang kamay ay tila natatakot, nagisingin ang isang natutulog na higante. Pumukas ang pinto at si Lila ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin sa gwardya. Kilala niya si Mang Tonyo. Siya ang lalaking nagtulak sa kanyang lolo. Anong kailangan mo? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay malamig. Gusto kong makausap si Mang Elias, sagot ni Mang Tonyo. Ang kanyang tinig ay medyo nanginginig. May ipinadala sa akin si Don Ricardo at Senyora Marisa. Lumabas si Mang Elias mula sa likod ni Lila. Ang kanyang mukha ay payapa. Tila hindi nababagabag sa pagdating ng gwardya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, walang bakas ng galit o puot. Ano ang mensahe ng iyong mga amo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit may bigat. Mang Elias, simula ni Mang Tonyo. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko. Ipinapatawag po kayo ni Don Ricardo at Senyora Marisa. Nagmamakaawa po sila na bumalik kayo sa mansyon. Hindi po nila mabuksan ang aparador at pinuto ni Mang Elias ang kanyang pagsasalita. Kung kailangan nila ako, mika niya, ang kanyang tingin ay matalim na tumagos sa mga mata ni Mang Tonyo. Dapat sila mismo ang pumunta rito. Hindi ako pupunta sa kanila. Sabihin mo sa kanila iyan, kung gaano nila kailangan ng aking tulong, ganoon din nila dapat akong igalang. Walang nagawa si Mang Tonyo, kundi ang sumunod. Naglakad siya pabalik sa mansyon. Ang kanyang mga hakbang ay mas mabigat kaysa sa kanyang pagdating. Nang marinig ng asawang de la Vega ang mensahe, lalo silang nagalit, ngunit sa huli, ang pagkasithayo ay nanaig. Anong? Gusto niya kaming pumunta doon. Sigaw ni Don Ricardo, halos hindi makapaniwala. Sino ba siya para diktahan kami? Ricardo, please sabi ni Senyora Marisa. Ang kanyang boses ay halos magmakaawa. Kailangan natin siyang suyuin. Wala tayong ibang pagpipilian. Ang lahat ng ating kayamanan ay nakasalalay dito. Kaya, sa isang hapon na ang araw ay bahagyang nagtatago sa likod ng mga ulap, dalawang mararangyang sasakyan ng dahang lumabas sa gate ng mansyon ng De La Vega. Sa loob, nakaupo sina Don Ricardo at Senyora Marisa. Ang kanilang mga mukha ay balot ng matinding kahihiyan at pagkabalisa. Ang kanilang mga kasuotan ay formal, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng bigat. Sila, na dating nagmamataas at nanghamak,
ay ngayon ay pinipilit na lumuhod sa paanan ng taong kanilang ininsulto. Nakarating sila sa munting bahay ni Mang Elias. Pumaba sila mula sa kanilang sasakyan, ang bawat hakbang ay tila 1,000,000 milya. Ang bahay ni Mang Elias ay tahimik, ngunit tila may invisible na awtoridad na bumabalot dito. Sa harap ng simpleng pintuan, atubili sila, ang kanilang dating kayabangan ay unting natutunaw sa lamig ng katotohanan. Kumatok si Don Ricardo. Ang kanyang kamay ay nanininig. Tumukas ang pinto. Muling si Lila ang sumalubong sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na si Mang Elias sa likod niya. Si Mang Elias ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi siya nagpakita ng tuwa, hindi rin ng galit. Siya ay payapa, tila isang matandang punong kahoy na hindi natitinag ng anumang bagyo. Don Ricardo, Senyora Marisa, pati ni Mang Elias, ang kanyang boses ay kalmado. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Mang Elias, simula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Napalito po kami upang humingi ng inyong tulong. Ang aparador po, hindi po namin mabuksan. Ang lahat ng aming mga kayamanan, ang diadem ni Lola Margarita, lahat po ay nakakulong doon. Oo, Mang Elias, tugtong ni Senyora Marisa, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagmamakaawa po kami. Pakiusap. Tulungan ninyo po kami. Handa po kaming gawin ang lahat ng inyong utos. Walang salita, iniimbitahan ni Mang Elias sila sa loob ng bahay. Umupo sila sa mga simpleng upuan na yari sa kahoy. Ang bawat isa ay tila mas matigas kaysa sa kanilang mga mamahaling sofa. Si Lila ay nakaupo sa tabi ng kanyang lolo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa asawang de la Vega na tila nagbabasa ng bawat kilos at salita. Ang sining ng taguan, simula ni Mang Elias, ang kanyang tingin ay matalim na tumagos sa asawa, ay hindi lamang tungkol sa pagtatago ng mga bagay. Ito ay tungkol sa dangal. Dangal ng sinin, dangal ng gumagawa, dangal ng may-ari. Sa inyong paghamak, Don Ricardo at Senyora Marisa, hindi lamang ninyo ako iinsulto, kundi pati na rin ang sining na ipinasa sa akin ng aking mga ninuno. Ang asawa ay nakayuko, hindi makatingin sa mga mata ni Mang Elias. Ang kanilang kahihiyan ay kita. Handa kaming magbayad, Mang Elias, sabi ni Don Ricardo, pilit na pinapanatili ang kanyang katatagan. Ano po ang inyong halaga? Ang halaga ng dangal ay hindi mabibili ng pera, Don Ricardo. Sagot ni Mang Elias, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit mayroong isang paraan upang maibalik ang balanse. Ang aking kondisyon ay simple at malinaw. Uminto siya, at ang hangin sa silid ay tila bumigat. Una, patuloy ni Mang Elias, ang bayad para sa aking gawa ay dodoblehin. Hindi ito para sa pera, kundi para sa pagpapahalaga sa aking pinaghirapan. Pangalawa, ako ay humihingi ng isang formal at nakasulat na paghingi ng tawad na babasahin ninyo sa publiko. Ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa dangal ng aking sining at ng aking komunidad. Nais kong magkaroon ng ilang saksi, isang abogado na aking pinagkakatiwalaan at ilang respetadong miyembro ng Barangay Dalisay. Pangatlo, ang lahat ng gastos na may kinalaman sa abogado at iba pang paghahanda para sa paghingi ng tawad na ito ay inyong sasagutin. Nanlaki ang mga mata ng asawang de la Vega.
Ang pagdudubol ng bayad ay isang malaking halaga. Ngunit ang paghingi ng tawad sa publiko sa harap ng abogado at mga kapitbahay, iyon ang pinakamasakit na bahagi. Iyon ang magiging katapusan ng kanilang reputasyon. Mang Elias, hindi bati. Sobra naman po iyan. Pagtatangka ni Senyora Marisa, ang kanyang boses ay nangangatal. Hindi ba't sapat na ang doble ng bayad? Ang paghingi ng tawad sa publiko, Don Ricardo, at ako. Iyan lamang ang tanging paraan, Senyora Marisa. Kutol ni Mang Elias, walang anumang bahid ng pagbabago sa kanyang desisyon. Kung hindi ninyo matatanggap ang mga kondisyon na ito, kung gayon, ang aparador ay mananatiling sarado at ang inyong mga kayamanan ay mananatiling nakakulong. Ang sining ay may sariling katarungan at ito ay dapat igalang. Muling nagkatinginan ng mag-asawa. Ang kanilang mga mukha ay balot ng matinding pag-aalala at pagkasikay. Ang kanilang pride ay nakikipaglaban sa kanilang desperasyon. Ngunit sa huli, ang takot na mawala ang lahat ng kanilang yaman, ang takot na tuluyang masira ang kanilang pangahan sa lipunan, ay mas matindi kaysa sa sakit ng kanilang pride. Sa isang napakabigat na paghinga, dahang tumango si Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko. Tinatanggap po namin, Mang Elias, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tinatanggap po namin ang inyong mga kondisyon. Ang malaking sala ng mansyon ng De La Vega, na dating puno ng maranyang tawanan at halakhak, ay ngayon ay nalalambungan ng matinding katahimikan na tila kasing bigat ng buong mundo. Ang matayog, nakisame, at ang mga ginintoang dekorasyon ay tila nakikipagsabayan sa tensyon na bumabalot sa hangin. Sa gitna ng lahat, ang aparador na gawa ni Mang Elias ay nakatayo. Hindi lamang isang piraso ng muebles, kundi isang tahimik na saksi sa mga pangyayaring magaganap. Nakaupo sa isang matayog na silya. Sa isang tabi, si Don Ricardo, na ang dating kayabangan ay napalitan ng isang maputlang anyo at mga mata na hindi makatingin ng diretsyo. Sa kanyang tabi, si Senyora Marisa, na ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, tila nanginginig, ang kanyang mukha ay balot ng matinding pag-aalala at kahihiyan. Hindi kalayuan, nakaupo si Ate Elena Reyes, isang abogado na may matalim na isip at hindi natitinag na paninindigan na personal na pinili ni Mang Elias para saksihan ang pagbabalik ng katarungan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, nagbabasa ng bawat kilos at salita. Sa likod niya, ilang matatandang miyembro ng Barangay Dalisay na inanyayahan bilang mga saksi ay nakaupo rin. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagtataka at tahimik na paghatarol. At sa sentro, nakatayo si Mang Elias, ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng dignidad. Sa kanyang tabi, si Lila, na ang puso ay kumakabog sa pag-asa at nerbiyos. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng barong ni Lolo Elias, tila sumasagap ng lakas mula sa matanda. Ang mga mata ni Lila ay nagpapalit ng tingin sa De La Vega at sa aparador, hindi mapakali, naghihintay sa sandali ng katotohanan. Don Ricardo. Senyora Marisa, simula ni Mang Elias, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Narito na ang mga saksi. Narito na ang abogado. Panahon na upang tuparin ang inyong pinagkasunduan. Tiningnan ni Mang Elias ang nakatiklap na papel sa mesa sa harap ng De La Vega. Ito ang nakasulat na paghingi ng tawad na buong pagkaingat na inihanda ni Ate Reyes na nagalaman ng pagkilala sa kanilang pagkakamali
at paglapastangan sa sining at dangal ni Mang Elias. Sa tabi nito, may nakalatag na mga salapi, dobol ng orihinal na bayad. Nagkatinginan ng mag-asawang dilabdaga, tila naghahanap ng lakas sa isa't isa. Pinikit ni Don Ricardo ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay dahang kinuha ang papel. Ang kanyang mga kamay ay naninginig habang ilalagag ito. Ang mga salita na minsay madaling lumabas mula sa kanyang dila ay ngayon ay tila nakabaon sa kanyang lalamunan. Ako po, Ricardo de la Vega. Simulan niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, puno ng matinding kahihiyan. Ay umamin sa aking pagkakamali at sa paglapastangan ko sa sining at dangal ni Mang Elias Zamora. Ang bawat salita ay tila isang matalin na sibat na tumatagos sa kanyang puso. Naramdaman ni Don Ricardo ang mga tingin ng mga matatanda, ng abogado, at lalo na ng bata at matanda na nakatayo sa harap niya. Ang pride na kanyang pinanghawakan sa buong buhay niya ay unting nadudurog. Sumunod si Senyora Marisa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay halos lumuha. Ako rin po, Marisa de la Vega, ay humihingi ng patawad sa aking pagmamataas at sa paghamak ko sa gawa at pagkataon ni Mang Elias. Matapos basahin ang paghingi ng tawad, walang kibong itinulak ni Don Ricardo ang salapi patungo kay Mang Elias. Hindi ito basta pagbabayad. Ito ay isang formal na pagkilala sa kanilang pagkatalo, isang pagluhod sa harap ng katarungan. Salamat, wika ni Mang Elias ng kanyang boses ay kalmado. Hindi niya kinuha kaagad ang salati. Tila sinasabi na ang pera ay hindi ang tunay na halaga ng kanyang panalo. Dahang lumapit si Mang Elias sa aparador. Ang kanyang mga hakbang ay payapa at may tiwala. Si Lila ay sumunod sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabob ng malakas sa kanyang dibdib. Nakita niya ang lolo niya na parang isang salamangkero na handang gumawa ng pinakamalaking magic-trick sa harap ng mga taong nagduda sa kanya. Pinagmasdan niya ang aparador, tila nakikipag-usap sa kahoy, nararamdaman ang bawat hibla at bawat detalye. Dahan, itinapat niya ang kanyang palag sa makinis na ibabaw. Hinaplos ito ng may pagmamahal, tila binabati ang kanyang sariling kobra. Unang kumilos ang kanyang hintuturo. Dahan itong dumampi sa isang ukit na tila isang ordinaryong dahon sa disenyo. Sa ilalim ng kanyang daliri, may bahagyang paggalaw na halos hindi maramdaman ng iba. Walang narinig na tunog, walang nakitang mekanismo. Ito ay bahagi ng disenyo, bahagi ng sining ng taguan. Pagkatapos, ang kanyang hinlalaki ay dahang umikot sa isang bahagi ng kahoy na tila isang maliit na buhos sa disenyo ng puno. Ito ay bahagi ng sining ng taguan na tanging ang nakakaalam lang ang makapagpapagalaw. Isang maliit na click ang tila narinig ni Lila na tanging siya lang ang nakapansin. Nagpatuloy si Mang Elias. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may matinding pagkapino at pagtitiwala. Hindi ito basta paggalaw. Ito ay isang pagganap, isang sining. Bawat pagdambi, bawat pagpihit, bawat pag-ikot ay may sariling kwento. Isang seri ng mga hakbang na idinisenyo upang subukin ang pagiging karapat dapat ng sinumang magtatangkang buksan ito. Ang mga dalamdaga ay nanatiling nakatayo. Ang kanilang mga mata ay malapad, nakatitig sa bawat igalaw ni Mang Elias na tila pinagmamasdan ang isang milagro. Hindi nila lubos maisip na ang kanilang inakala ay isang simpleng lumang kabinet ay mayroong ganitong antas ng pagiging komplikado. At pagkatapos,
Isang mahinang kotang narinig. Ang unang pinto ng taguan ay dahan-dahang bumukas. Lumalantad ng isang maliit na bahagi ng loob ng aparador. Ang ilaw mula sa chandelier ay pumasok sa loob, nagbibigay ng kinang sa mga nakatagong alahas. Isang hininyaang sabay na lumabas mula sa mga nanonood. Hindi tumigil si Mang Elias. Ang kanyang mga kamay ay muling kumilos sa iba pang bahagi ng aparador. Isang mas malaking pinto ang dahang umikot, at isa pa, ang bawat pagbubukas ay naglalantad ng mas maraming nakatagong kayamanan. Ang mga pilak na antiko, ang mga lumang perlas, at sa pinakagitna, ang diadem ni Lola Margarita na kumikinang sa ilaw na tila naghihintay na mailabas. Ang buong koleksyon ng mga alahas at antiko ng De la Vega ay naroon, ligtas na nakatago, hindi na kailangang ilabas sa pamamagitan ng puwersa. Ang bawat piraso ay sumisigaw ng katotohanan. Ang sining ni Mang Elias ay hindi lamang may galin, kundi may dangal. Nakatayo si Don Ricardo at Senyora Marisa na tila mga estatwa. Ang kanilang mga mukha ay asul, puno ng matinding kahihiyan. Ang kanilang pagmamayabang, ang kanilang mga kasinungalingan, ang kanilang paghamak, lahat ng iyon ay naglaho na. Pinalitan ng isang matinding realization na sila ay nahuli sa kanilang sariling bitad. Ang diadem ni Lola Margarita, na dating simbolo ng kanilang pride, ay ngayon ay naging simbolo ng kanilang kabiguan. Ang mga bulungan ay muling umalingaw-ngaw sa sala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tsismis ng kayabangan, kundi ng paghanga at paghatol. Ang galing ni Mang Elias, paano niya nagawa iyon? Walang susi, ang De la Vega. Sila nga talaga ang may kasalanan. Ang tunay na sining ay hindi niloloko. Si Lila, sa tabi ng kanyang lolo, ay nakatingin sa De la Vega, pagkatapos tay sa apador. Isang mainit na pakiramdam ng pagmamalaki ang bumalot sa kanya. Hindi ito paghihiganti, kundi katarungan. Ang kanyang lolo ay nagtagumpay. Ang dangal ng sining ng taguan ay naibalik, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng karunungan, pagtitiyaga, at sa kapangyarihan ng isang sining na hindi kayang bilhin o lapastanganin ng pera. Ang liwanag na sumisinag mula sa mga alahas ay hindi lamang nagpakita ng kanilang halaga, kundi ng liwanag ng katotohanan na nagpalantad sa kadiliman ng kasakiman at pagmamayabang ng asawang De la Vega. Sa sandaling iyon, ang aparador ay hindi lamang isang kabinet, kundi isang trono ng katarungan, at si Mang Elias, ang dating hiyamak na karpintero, ay ang tahimik na hari nito. Kasalukuyan, ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa barangay Dalisay, tila nagbubuhos ng gintong liwanag sa bawat sulok na dating nilukuban ng dilim. Subalit sa loob ng maranyang mansyon ng mga De la Vega, ang liwanag na yon ay tila hindi makapasok. Matapos ang mapait na kaganapan sa kanilang sala, kung saan ang kahihiyan ay naging mas matindi pa kaysa sa kinang ng mga alahas, ang reputasyon ng asawa ay tuluyang gumuho. Ang dating tinitingalang pangalan ng De la Vega ay ngayon ay binubulungan ng pagkasikayo at paghamak. Ang mga tsismis ay lumaganap na parang apoy sa tuyong damo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa kayamanan o kapangyarihan ng asawa, kundi sa kanilang kababawan, sa kanilang pagiging sakin, at sa kanilang kawalan ng paggalang sa kapwa. Ang mga salita na mapagkunwari, walang puso, at mapanira ang siyang pumalit sa dating mayaman, makapangyarihan, at magaling. Si Don Ricardo, na dating laging may ngiti sa labi, ay ngayon ay madaling magalit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagsisisi. Si Senyora Marisa, na dating laging puno ng buhay, ay ngayon ay nanlulupaypay. Ang kanyang mukha ay pumayat,
Tila inubos na ng kahihiyan ng kanyang kaluluwa. Sa huli, walang ibang pagpipilian ang mag-asawang Dilalega, kundi ang iwanan ng Barangay Dalisay. Hindi ito isang paglipat. Ito ay isang pagtatago, isang pagtakas mula sa mga mata ng pagat. Iniwan nila ang mansyon, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang dating buhay. Lahat ay nawasak sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling mga kasalanan. Ang pag-alis nila ay tahimik, walang paalam, walang paunawa. Tila mga anino na naglalaho sa dilim. Iniwan ang isang bakas ng isang kwentong dapat sanang naging aral. Samantala, sa isang munting bahay sa gitna ng Barangay Dalisay, isang bagong umaga ang sumisikat para kay Mang Elias Zamora. Ang dating hinamak na karpintero ay ngayon ay tinitingala bilang isang bayani. Ang kanyang munting bahay, na dati tahimik at payapa, ay ngayon ay puno ng mga bisita. Mang Elias, gusto ko po ng isang aparador na kasing tibay ng inyong panininigan, wika ng isang ginang habang naglalagay ng malaking halaga sa mesa. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang tungkol sa kahoy, kundi tungkol sa halaga ng integridad na nakikita niya kay Mang Elias. Salamat po, sagot ni Mang Elias. Ang kanyang ngiti ay malalim at totoo. Sa mga araw na sumunod, ang munting bahay ay laging puno ng ingay ng mga chisel at hammer. Ngunit ang ingay na iyon ay isang musika ng paglika, ng pag-asa. Si Lila, na laging nasa tabi ng kanyang lolo, ay hindi na isang batang takot at puno ng puot. Siya ay isang estudyante na sabik na matuto, na sabik na ipagpatuloy ang diwa ng sining ng taguan. Lolo, paano po ninyo nagagawa na ang isang ukit ay tila may sariling buhay? Tanong ni Lila isang hapon, habang hawak ang isang piraso ng kahoy. Sinusubukang kopyahin ang isang disenyo na ginawa ni Mang Elias. Mumiti si Mang Elias at ang kanyang mga mata ay naging malalim, puno ng karunungan. Lila, ang sining ng taguan ay hindi lamang tungkol sa pag-ukit ng kahoy. Ito ay tungkol sa pag-ukit ng puso. Tinuruan niya si Lila ng mga aral tungkol sa dignidad, ang dignidad ng isang manggagawa, ang dignidad ng isang likha, at ang dignidad ng isang tao. Ang pagtitiis, Lila, ay parang pag-ukit ng kahoy, paliwanag ni Mang Elias. Kailangan mo ng oras, ng pag-iingat, ng paggalang sa material. Kung minamadali mo, o kung hindi mo iginagalang ang kahoy, masisira ito. Ganoon din ang buhay. Ang mga tunay na halaga ay nangangailangan ng pagtitiis, ng pag-unawa, at ng paggalang. Lila, na dati mabilis magalit at maging mapusok, ay dahang natuto. Ang bawat aral mula sa kanyang lolo ay tila isang butil ng karunungan na nagbibigay liwanag sa kanyang isipan. At kita niya kung paano ang sining ng pagtatago ay naging isang sining ng pagpapakita ang katotohanan, pagpapakita ng katarungan, at pagpapakita ng tunay na halaga ng isang tao. Lumipas ang mga buwan, at si Lila ay naging isang mahusay na estudyante. Ang kanyang mga kamay, na dating maliliit at mahina, ay ngayon ay maliksi at may tiwala. Ang bawat ukit na kanyang ginagawa ay may bahid na ng kanyang sariling kaluluwa, ngunit may malalim na paggalang sa mga aral ng kanyang lolo. Isang hapon, habang ang araw ay dahang lumulubog, naglalagay ng kulay kahel na liwanag sa kanilang munting bahay, si Lila ay nakaupo sa tabi ni Lolo Elias. Si Mang Elias ay nagpapahinga. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang ngiti ay malalim at puno ng kapayapan. Si Lila naman ay abala sa pag-ukit ng isang maliit na kahon
Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat detalye. Ang kanyang isip ay nakatuon sa bawat aral. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may matinding pagkapino. Ang tunog ng chisel ay parang bulong, isang tahimik na panalangin ng pagpapatulo. Tiningnan ni Mang Ilyas ang kanyang apo, at ang kanyang ngiti ay lumawak. Nakita niya sa mga mata ni Lila ang isang kinang hindi lamang ng talento, kundi ng pag-asa. Ang pag-asa na ang sining ng taguan ay patuloy na mabubuhay, na ang mga aral ng dignidad at integridad ay patuloy na ipapasa sa susunod na henerasyon. Sa Barangay Dalisay, ang bagong umaga ay hindi lamang nagdala ng liwanag sa kalangitan, kundi pati na rin sa puso ng bawat isa. Ang kwento ni Mang Elias at ng mga Deladega ay naging isang alamat, isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi na sa mga materyal na bagay, kundi sa dangal, sa integridad, at sa sining na may kaluluwa.